tingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato? Meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yuse Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na ring mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Sentimiento ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, stage o gawa-gawa lang ang pamamaril sa Senado. Patas na investigasyon sa pangyayari, mariing iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya ngayon ay i-inquest, sasampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of munitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka tinitignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Philippine National Police kinumpirma ang pagkaaresto ng isang individual kaugnay ng barilan sa Senado. Partisipasyon ng National Bureau of Investigation, isa sa iimbestigahan. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time. Senado posible nang mag-convene bilang impeachment court sa May 18 araw ng Lunes ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President kumpiyansang hindi makikipagdebate ang mayorya kaugnay ng proseso. This is an attack on the Filipino people, on the country itself. But it's not only limited to the country. Other countries face similar challenges from the Chinese Communist Party. Mga iligal na aktibidad ng China sa maritime zones ng Pilipinas maituturing na pag-atake sa mga Pilipino. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Trinidad. We came to a decision that there will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation because we understand where they are coming from. Implementasyon ng reframe curriculum ipinagpaliban. Commission on Higher Education, pag-aaralan muna ang mga hinaing sa planong pag-alis o paghahalo sa subject na history, Rizal at ethics sa subject sa kolehiyo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroon ng personalidad na naaresto kagabi matapos ang barilan sa Senado. Ayon sa PNP, nakuhanan ito ng magazine at mga bala ng M16 rifle. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Magandang hapon, Lea. Ano na ba ang resulta ng partial na investigation ng PNP? Kasi kanina, meron nang sinasabi si Senate President Alan Peter Cayetano na itinext sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla na resulta ng investigasyon. Tama ka dyan, June, mayroon, kinumpirma na nga ng Philippine National Police na mayroon silang na-aresto na isa na nakita doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. At June, ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine National Police kung saan ang
Group ay ang Criminal Investigation and Detection Group at ang Pasay Police bilang territorial unit diyan sa Pasay. Kung ano ang nangyari diyan mismo sa loob ng Senado noong nagkaputukan at kung sino-sino ang nagpaputok ng baril. Habang yun namang mga CCTV footages, June, ay ang PNP Anti-Cybercrime Group ang naatasan na mag-review nito. Sa pag-iimbestiga po na ito, tinap niya yung CIDG at Pasay City PNP bilang mga units na magsasagawa ng investigation. Kasama na rin dyan, ma'am, yung pag-preserve ng CCTV footages na kung saan ito ay para for preservation. Walang sasantuhin ng Philippine National Police sa investigasyon sa nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, kasama sa iimbestigahan ay kung sino ang unang nagpaputok ng baril. May 3 institutional units na nagpo-provide ng security sa loob ng Senado. Ito po yung OSAA, PSPG at saka Marines po. Sinabi ni Brigadier General Tumanyo na isa sa ilalim sa paraffin test ang lahat ng security forces na nasa Senado kagabi. Based sa initial investigations natin, ay nag-return fire din po yung mga taga-OSAA. At kaya sinasabi nga po natin, makaraan po na lumabas today yung mga paraffin exam na ginagawa at saka yung mga forensic na ginawa po ng FG, makikita po natin kung kanino pong firearms yung magmamatch yung mga nasabi po na spent shells na nakuha po dyan. Maging ang trajectory ng bala ay kasama sa binubusisi ng mga investigador ng PNP. Initially, kausap po natin yung mga taga-Soko, nagtataka po sila sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya. Kaya yung within the day po o half day lang po malalaman na po natin kung ang trajectory nanggaling po sa labas o nanggaling po sa loob. Aalamin din ng pambansang pulisya kung ano ang naging papel ng naarestong umano'y volunteer ng National Bureau of Investigation na nakuna ng magazine at mga bala ng M16 rifle. Siya ngayon ay i-inquest sa sampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka tinitignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Base sa inisyal na investigasyon ng PNP, mataas na kalibre ng baril ang ginamit sa nangyaring putukan sa Senado. Ito'y batay na rin sa mga basyo ng bala na nakuha sa pinangyarihan ng insidente. Malino po yung instructions ni PNP kagabi na kaagad na pinapunta yung ating EOD K9 unit para magbigay ng tinatawag natin ng paneling o security sa physical building. At sa kanila pong pagpapaneling, may mga pieces of evidence po sila na nakuha at katulad po ng mga spent shells, ng mga magazines at mga personal belongings. And then ito pong mga nakuha na mga pieces of evidence ay tinan over sa SOCO for preservation and further investigation. Samantala, nakalabas na ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kaninang madaling araw, May 14. Sa impormasyong nakuha ng UNTV, nakita umanong lumabas ng Room 518 Senator Bato patungo sa fire exit hanggang sa basement parking ng Senado at saka sumakay sa isang SUV. Hindi naman ito kinumpirma ng PNP at sa halip ay inatasan ang PSPG na mag-report sa OSAA hinggil dito. Sa ngayon po ay may top level na meeting na nangyayari dahil hindi po personal na makakausap ni PNP yung director ng PSPG. Binigyan atas niya agad ito na mag-report immediately sa OSAA at i-confirm kung totoo o hindi. June, matatandaan nga na noong Lunes, May 11, ay tinangkang arestuhin ng NBI itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kasabay ng muling paglutang nito sa Senado matapos ang 6 na buwan na hindi pagdalo sa mga sesyon at pag-absent sa kanyang trabaho. At itinuturing kasi ito na co-conspirator ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity for Murder dahil sa war on drugs ng pamahalaan. June? O Lea, meron ka bang detalye kung paano nakalabas si Senator Bato doon sa premises ng ng Senado? Kasi kanina sa press con ni Senate President Alan Peter Cayetano, may nagtatanong doon na
kasaba daw ba sabay ba silang umalis ni Senator Robin Padilla? Paano ba yun nangyari dyan, Leia? Meron ka bang detalye dyan? Meron tayong may nagbigay sa atin na source June, may nakuha tayong detalye kung paano nakalabas ng Senate premises itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Medyo basahin ko lang at baka magkamali ako doon sa mga oras. 1:20 ng umaga, June, nakita na pumasok itong si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato at nagtagal ito ng halos 20 minuto. 1:57 AM naman ang pumasok si Major General Mau Aplasca sa opisina ni Bato hanggang 2:20 ng umaga. Pagkatapos niyan, June, si Colonel Asnadi naman, ang hepe ng BIPD, ay nakita sa harapan ng elevator dyan sa 5th floor at kumuha siya ng guidance kaya Major General Aplasca at sinabi umano ni Major General Aplasca na magpapahinga na si Senator Bato. 2:30 AM nang makitang lumabas ng room 518 si Senator Bato at nagpaalam pa ito sa kanyang 2 police escort na magtutungo lamang siya sa restroom. Subalit, nakita umano itong dumiretso sa fire exit pababa sa basement parking at saka sumakay sa isang SUV. Tinangkapat daw harangin ng 2 USAA personnel ang SUV palabas ng Senate premises, subalit nabigo sila. Yung SUV binabanggit June ay isang Fortuner. Maraming salamat, Leia Ilagan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinuno ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation kaugnay ng nangyaring Senate shooting kahapon. Iniutos ni PBBM ang masusing investigasyon sa insidente at panagutin ang mga responsable. Sa pahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag, may sentimento ang kanilang makawani sa pangyayari. Mula naman sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, meron bang detalye na ibinigay ang NBI sa putukan na nangyari at ano ang kanilang sentimento doon nga sa nangyari? Yes, June, stage o planado ang nangyaring gulo sa Senado. Yan ang umano ang sentimiento ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon mismo yan kay Director Melvin Matibag. Matapos ang pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humarap kanina sa press briefing ng Malacanang sina National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates. Paliwanag ng NBI Chief, wala naman silang planong atakihin ng Senado para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yuse Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na ring mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Pagdedetalye pa ni Director Matibag, 5:08 PM kahapon ang hilingin ni GSIS General Manager Vic Veloso sa NBI na panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Ang nakitaan niyang nagdidrill sa pinto na nasa pagitan ng Senado at GSIS main office ay bahagi ng hakbang para isecure ang gusali. At kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdidrill, hindi naman po pang assault. Ang nagdidrill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Kaugnay ng nangyaring shooting incident, ayon sa Malacanang,
Ang unang nagpaputok ng warning shot ay si Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagkilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayon sa NBI Director, matapos gumanti ng warning shot ang NBI agent, sunod-sunod na ang putok ng baril na mula sa personnel ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po silang umalis. Ukol naman sa tinukoy na umano'y suspect sa Senate shooting na si Mel Oragon. Ayon kay Director Matibag, hindi siya opisyal na empleyado ng NBI. Siya anya ay nagsilbing driver sa grupo ng NBI agents na nasa GSIS building. Nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Ayon sa PNP Chief, kasama nila ang NBI sa nag-iimbestiga sa insidente. Kabilang narito ang umano'y stage o planadong kaguluhan para mapatakas umano si Senator Bato. Kung ang appreciation is stage ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident. Ayon sa NBI, sa pulong nila kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, pinatitiyak na magiging patas ang investigasyon at mapanagot ang mga may sala sa insidente. Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Iniimbestigahan na rin ng PNP at NBI kung nakaalis na nga si Senator Bato sa Senado. Ayon kay Director Matibag, sa una nilang pag-uusap ng Senate leadership, nasa pananagutan anya nila ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. If you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin dituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Sa huli tiniyak ng NBI at PNP na agad nilang ilalabas ang resulta ng kanilang investigasyon dito sa nangyaring insidente sa Senado. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Nel, isang tanong lang. Bakit NBI ang inirequest ng GSIS? Gayong alam naman natin na mainit nga yung sitwasyon. Hindi ba pwedeng PNP yun, Anel? Natanong yan kanina, Jun, kasi sila yun nandun nasa area. Nasa paligid na sila nung GSIS building, kaya sila na yung hiningan ng tulong down ni GM Veloso para i-secure itong gusali na ito, Jun. Nandun din naman yung PNP, mas marami, di ba? At saka nakipag-coordinate ba sila sa Senate? Kasi alam natin baka magkaroon nga ng miscommunication kung hindi magkikipag-coordinate yung GSIS, magiging yung NBI na nandun doon, sa mismong Senate. Yes, bahagi yan ng mga ginagawang investigasyon ngayon, yung mga nangyaring coordination at kung ano ba yung mga nangyari sa paligid bago yung insidente, Jun. Maraming salamat, Nel Marie Bohok. Nagain ng resolusyon si Senator Amy Marcos sa Senado ngayong araw na humihiling ng investigasyon sa anyay security breach
at armed law enforcement operation sa Senado noong May 11 at kagabi, May 13. Nakasaad sa resolusyon ang hiling na detalye ng pagpasok, presensya, deployment at partisipasyon ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI at iba pang law enforcement groups at maging pribadong individual, partikular sa tangkang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Anya, posibleng maging simula ng mas mapanganib pang insidente sa hinaharap kung hindi mabibigyang linaw ang mga pangyayari. Nais rin ng senador na maging malinaw ang separation of powers ng mga sangay ng ahensya, legislative independence, due process at ang limitasyon ng executive authority sa loob ng gusali ng isang co-equal branch nito gaya ng Kongreso. Naihatid na kagabi sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, naghahanda na ang mga senador sa posibleng pag-convene ng impeachment court sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Jed Narasina. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time. Handa na ang Senado para sa gagawing pagliliti sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos formal nang matanggap kagabi ng Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi na nila patatagalin ang proseso at agad itong itatakda sa calendar of ordinary business. Dagdag ni Senator Cayetano, pinag-iisipan na rin nila ang magiging schedule ng trial kung saan maaaring magkaroon ng marathon hearings o pagpapalawig ng oras hanggang gabi upang hindi maantala ang regular na trabaho sa lehislatura. Offhand, either Monday to Wednesday or Monday to Thursday. Definitely handi on the Friday because you need a motion day. Diba? So, and the question for me, the bigger question to me, is it Monday to Wednesday whole day? And then Thursday may committee hearings, or is it Monday to Thursday half-day hearings, half-day so definitely mag-extend kami, di ba? So kung dati nag-hearing ka either 9, 10 o'clock hanggang 2:45 or 3, and then 3 to 7 or 8 yung nagagawa naman namin sa budget yung magdamagan Hindi pa makapagbigay ng tiyak na petsa si SP Cayetano kung kailan formal na magsisimula ang paglilitis. Ngunit tiniyak niya na susundin nila ang objective calendar base sa rules at naaayon sa konstitusyon. Once you convene and issue the summons, diretso na yun. Yung trial proper po ay after all the procedures? Susundin mo lang yung number of days. So walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution. Sir, I remember maybe in June. Sir, the trial proper? July? I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kaagad. Samantala sa gitna ng mga usaping ito, kumpiyansa naman ang kasalukuyang liderato na nagkakaisa ang mayorya pagdating sa inihahandang plano para sa impeachment. Sa kabila ito ng mga ulat na may mga pagtatangka mula sa minority na himukin o takutin umano ang ilang miyembro ng majority para bumaliktad. On our side, wala. On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority. Pero SP... Diba? I'd like to consult them, but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ipinaliwanag ni SP Cayetano na walang balak ang majority bloc na baguhin ang mga dating rules sa impeachment upang maiwasan ang delay. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi. We are happy with the former rules. Kung ano yung good na rules kaya sa mga dating na-impeach, good din sa amin ngayon. So, kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules kasi ipapublish pa ulit yon. But from the majority, that's why sa letter, I just wanted to be safe.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang mga mababatas na hindi na dapat lumahok pa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa paglilitis. Ito ang balita ni Rosalie Cors. Well, malaking hamon siyempre yung paghahanda ng kasong kasinlaki nito. At for every article, there are many witnesses and exhibits, the documents that have to be prepared. Kaya pinaghahandaan namin. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagpupulong ng mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni namamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Mahati sa ilang teams ang prosecution panel members batay sa 4 na articles of impeachment. Partikular na ang umanmaling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption at matinding pagbabanta ni VP Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Halos araw-araw ang meeting nila, liban kung weekends. May mga private prosecutor ding tutulong sa kanila. Per article, merong assigned team. And so, yun. And we're starting na nga. And so for us, yung mga team meetings, focused preparation, focused discussion on the articles. Pare-pareho namang pinaghahanda ang mabuti ng House prosecutors ang gagawing paglilitis kay VP Duterte. Any impeachment trial is always an uphill battle dahil ang nasa dock, yung respondent, ay mataas na opisyal at may kapit. So, palagi naman yan, the burden is on the prosecution to establish the elements of each offense. In any event, kami naman ay sa prosecution ay inaantay namin ang imbitasyon na manggagaling sa Senado. Kinumpirma naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Riton na dadalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ang House Prosecution Panel sa Lunes, May 18. Samantala, naniniwala naman ng House prosecutors na hindi na dapat lumahok si Senator Ronald Bato de la Rosa sa paglilitis sa Vice-Presidente. Sa gitna ito ng kaloob na protective custody sa senador, sa gitna ng kinakaharap na arrest warrant na International Criminal Court kaugnay ng aligasyong crimes against humanity, bunsod ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Gayon din ang nangyaring gulo sa Senado kagabi. So, and his continued presence there really would taint the institution, the Senate as an institution, and if he participates, lalo na sa impeachment process na merong nagpa-participate na isang fugitive. Definitely, dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday. Kung si Congresswoman de Lima rin ang tatanungin ang pagsuko ni Senator De La Rosa sa mga otoridad ang resolusyon sa gulo sa Senado. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing na pag-atake sa mga Pilipino ang ginagawang mga illegal na aktibidad ng China sa maritime zones ng Pilipinas. Kaugnay nito, lalo pang pinatatatag ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang kakayahan pagdating sa depensa laban sa iba't ibang banta. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. This is an attack on the Filipino people, on the country itself. But it's not only limited to the country. Other countries face similar challenges from the Chinese Communist Party. Patuloy ang mga iligal na aktibidad ng China sa maritime zones ng Pilipinas, lalo na sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa issue ng West Philippine Sea na si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kailangan protektahan ang mindset ng bawat Pilipino at maging mulat sa kaalaman kung ano ang ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Nagbabala rin ito sa papalapit na 2028 national elections sa mga politiko na sumusuporta sa China. For all we know, we might be, I could say this now that I'm out of uniform, be electing somebody by 2028 because of manipulation of the perception of the public. So it's critical that we understand this.
Ayon kay retired Rear Admiral Trinidad, hindi lang Pilipinas ang nakararanas ng ganitong klase ng panggigipit mula sa China. Kaya naman dapat na anyang i-internationalize ang ganitong mga klaseng issue upang ipakita sa buong mundo na ang China ay lumalabag sa mga pandaigdigang batas. We need to show the world that this is not only our threat, it is a threat against global commons, against the rules-based order. Thank you very much. Against democracy, yes. Kaugnay nito, patuloy na pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng multi-domain force o kakayahang pumigil at tumugon sa mga tradisyonal at hindi pangkaraniwang banta sa bansa. Kailangan na rin anyang makipagsabayan ng Pilipinas sa modernisasyon, hindi lang sa mga makinarya, kundi pagdating sa pagkadalubhasa ng kanilang mga tauhan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 136.92 million pesos na halaga ng misdeclared goods ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa mga hinihinalang puslit na kargamento. Ang mga produkto na nadiskubre sa 25 container ay nakakonsign sa isang construction supply company at nagmula sa bansang China. Idineklara mga ito na plastic racks, subalit sa inspeksyon ay natuklasan ang iba't ibang produkto gaya ng asukal at bigas. Bukod dito, ilang uri ng kemikal, damit, electronics, gamot at pagkain ang kasama sa mga kargamento. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng pagpuslit ng mga nasabing mga produkto nang walang kaukulang dokumento. Magagamit na ang libreng Wi-Fi connection sa Pasig River Ferry System na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Bukod sa libreng sakay, umaasa ang MMDA na mahihikayat ang mas marami pang pasahero na sumakay dahil sa libreng Wi-Fi service. Hindi lamang sa mga istasyon, kung hindi maging sa mismong mga ferry boat, ay libre nang makaka-access sa internet ang mga pasahero. Katuwang ng MMDA sa Free Wi-Fi Project ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, inaasahan nilang makapagbibigay ng dagdag ginhawa sa publiko ang nasabing serbisyo. Alam naman po natin, yung traffic po ay talagang mabigat. At ito pong Pasig Ferry ay isang alternatibong pamamaraan ng transportasyon. At ito po ay libre. So, hindi po tayo naniningil ng pamasahe dito. At ito pong free wifi na ito ay additional nga po na insentibo sa ating mga mananakay para tangkilikin itong Pasig Ferry. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mivian Dong na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagsimula na ang makasaysayang pagharap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Isa sa pinakaabangan sa pag-uusap ng dalawang bansa ang sensitibong issue patungkol sa bansang Taiwan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. The whole world is watching our meeting. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Makahulugan ang naging pahayag ni Chinese President Xi Jinping sa pagbubukas ng unang araw ng kanilang high-level meeting sa Beijing, China. Sa kanilang opening remarks, nagpalitan ng papuri ang dalawang leader. Hindi naman naging hadlang ang pagkakaiba sa wika upang magkaunawaan ang dalawa. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. Binalikan ng dalawa ang kanilang mga naging pag-uusap at ang matagal ng panahong relasyon ng US at China na kinikilalang superpowers sa buong mundo.
Ayon kay Trump, bagaman may mga hindi sila pagkakaunawaan sa maraming bagay at sa ilang pagkakataon, agad naman aniya silang nag-uusap sa pamamagitan ng telepono. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. Ayon kay Xi, kailangan ang pagtutulungan nila upang mahikayat ang iba pang mga bansa na magkasundo rin at sumulong sa pag-unlad lalo na sa makabagong panahon. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. Binigyan ng China ng full military honors ang buong US delegation sa welcome ceremony sa Grand Temple of People. Kasama ni President Trump ang ilan sa kanyang matataas na opisyal, gaya ni na US State Secretary Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent at Secretary of War Pete Hegseth. Isa sa aabangang tatalakayin ng dalawang leader ang may kaugnayan sa Taiwan, isang sensitibong usapin sa China. Nauna nang ipinarating ni President Xi sa Amerika sa pamamagitan ni Chinese Foreign Minister Mao Ning na kung hindi matatalakay ng maayos ang issue ay magreresulta ito ng matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bukod dito, inaasahang magiging makabuluhan ang pag-uusap ng dalawang leader kaugnay ng Board of Trade na ipapanukala ni Trump kasama ang mga negosyante at business leaders ng US at China upang matugunan at pag-usapan ang mahahalagang bagay patungkol sa kanilang ugnayang kalakalan at world trade. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark year that opens up a new chapter in China-US relations. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Iran ang agarang pagpapalaya sa 4 nilang citizens na inaresto ng Kuwaiti authorities, Miyerkules, oras sa Iran. Ayon kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, inatake ng Kuwait ang kanilang barko sa Persian Gulf at inaresto ang 4 nitong tripulante. Ang insidente ay nangyari sa Bubiyan Island, isang isla ng Kuwait na ipinagagamit nito sa Estados Unidos bilang launch area. Kinundin na naman ng Kuwaiti government ang umano'y tangkang pagpasok ng mga sundalo ng IRGC sa installation ng US sa isla at sirain ang satellite infrastructure doon. Kabilang sa naaresto ay 2 IRGC naval captain, isang naval lieutenant at isang army lieutenant. 2 sa kasama nila ang nakatakas. Ayon sa Kuwait, ang tangkang pagpasok ng Iran sa kanilang teritoryo ay malinaw na labag sa international law. Nagpapatuloy ang rescue operation sa syudad ng Kyiv sa Ukraine matapos ang Russian drone attack sa magdamag ng Miyerkules oras sa Ukraine. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, isang 9-story residential building ang pinuntirya ng pag-atake at isang buong palapag nito ang lubhang napinsala. Isa ang kumpirmadong nasawi habang patuloy ang operasyon sa pag-asang may makikita pang survivors. Karamihan sa mga residente ay nailikas na sa ligtas na lugar. Ayon kay Zelensky, mahigit 600 drones at 50 missiles ang pinaulan ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Kyiv. Nanawagan ito ng tulong sa mga kaalyadong bansa upang kontrahin ang mga air assets ng Russia nang hindi na umabot pa sa mga residente. Hindi inaalis ng French health authorities ang anggulong food poisoning na sanhi ng pananakit ng tiyan ng mahigit 40 pasahero ng cruise ship na MV Ambition.
Ngunit nagpapatuloy pa ang lab test sa mga nagkasakit habang naka-lockdown ang barko dahil sa hinihinalang stomach bug outbreak. Ito ang balita ni Raven Campos. Stranded ngayon sa pantalan ng Bordeaux, France at isinailalim sa total lockdown ang cruise ship na MV Ambition dahil sa hinihinalang outbreak ng stomach bug. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang 92-year-old na lalaking sakay ng barko na may lulang 1,700 pasahero. Alors, c'est un arrêt cardiaque. C'est une personne très âgée pour lequel la réanimation n'a pas permis une reprise des fonctions vitales. Cet arrêt cardiaque peut être lié à de multiples causes. Ang nasabing barko ay nasa kalahati na ng 14-night trip na nagsimula sa Belfast at Liverpool. Bahagi ng ruta nito ang pagdaong sa northern Spain at sa Atlantic coast ng France. Ayon sa French health authorities, bago pa man makarating sa Bordeaux noong Martes, ay naobserbahan ang pananakit ng tiyan sa mga pasahero. Kinumpirma ng health authorities na hindi norovirus ang kumakalat na sakit, isang matinding gastrointestinal virus na nakamamatay. Gayunman, nagpapatuloy pa ang secondary lab testing sa mga pasaherong nagkasakit. Nous avons constaté qu'il y avait un décès à bord et puis quelques symptômes gastriques. Et donc, selon la procédure qui est maintenant largement établie, l'ensemble de ces documents ont été transmis aux autorités, préfet maritime, ARS et préfecture de Gironde. Hindi naman inaalis ng mga otoridad ang posibleng food poisoning bilang sanhi ng kanilang pagkakasakit. Tiniyak naman ng Ambassador Cruise Line ang may-ari ng barko na agad silang nagsagawa ng sanitation at prevention protocols upang maiwasan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Ang barko ay may 1,187 na pasahero, karamihan ay British at Irish, kasama ng 514 na crew. Hindi muna pinapayagan ang pagbaba ng mga pasahero habang hinihintay ang resulta ng test. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Ang tindahan ang sinita ng mga kawani ng Environmental Health and Sanitation Division sa Lacandula Street sa Baguio City dahil sa pagtitinda ng sigarilyo. Kahong sigarilyo ang kinumpiska ng mga ito na may kabuang halaga na 22,000 pesos. Ang routine inspection ay bahagi ng programang Smoke Free City ng lokal na pamahalaan. Binigyan ng citation ticket ang dalawang tindahan na nakitaan ng paglabag. Kasabay nito ay nagsumite ang grupo ng listahan ng repeat violators sa Office of the City Mayor Special Services Division para sa kaukulang aksyon. Mahigpit na ipinatutupad sa Baguio City ang total smoking ban. Mas pinalalakas na mga ahensya at mga lokal na pamahalaan ang mga proyekto para sa ecotourism at pangangalaga sa kalikasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang ang mga hakbang sa Fuyot Springs National Park sa Luzon, Hebacong Sea of Clouds sa Visayas at Mount Apo sa Mindanao. Ito ang balita ni Alan Manansala. Pinaiigting ng DENR, University of the Philippines at mga lokal na ahensya ang mga hakbang para mapanatili ang balanse ng turismo at pangangalaga sa kalikasan sa Fuyot Springs National Park sa Ilagan City. Tinatalakay ng mga kinauukulang ahensya ang mga hakbang upang mapalakas ang sustainable tourism habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga bisita at pangangalaga sa kagubatan ng pasyalan. Iprinisenta ng UP Los Baños sa mga miyembro ng Protected Area Management Board o PAMB ang pag-aaral kaugnay ng tree health assessment at mga posibleng panganib sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Layunin ng pag-aaral na magtatag ng tree risk management zones at mas maayos na monitoring system para maprotektahan ang mga bisita habang napapanatili ang kalusugan ng mga puno at kalikasan sa loob ng park. Pormal nang muling binuksan sa publiko ang Hebacong Sea of Clouds and Nature Park sa Borongan City, Eastern Samar
bilang bahagi ng pagsusulong ng ecotourism at pangangalaga sa kalikasan sa lugar. Hindi lamang turismo ang layunin ng proyekto, kundi pati ang pagpapalalim ng kaalaman ng mga residente, lalo na ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kagubatan. Tinatayang nasa 17 milyon ang pondo ng proyekto mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para sa pagpapatayo ng viewing deck, parking area, mga signage at iba pang pasilidad. Inaasahan din na makalilikha ng mga pagkakakitaan para sa mga residente ang proyekto, kabilang ang pagiging tour guide ng ilang dating rebelde bilang bahagi ng reintegration program. Suportado ng pamahalaang bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur ang pagsasama sa Mount Apo sa listahan ng UNESCO Global Geoparks dahil sa natatanging geological features at mayaman itong biodiversity. Ayon sa Municipal Tourism Office ng Santa Cruz, malaki ang potensyal ng Mount Apo na maging ikalawang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas, sunod sa Bohol Island. Noong 2021 pa, pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang muling pagsusulong ng aplikasyon ng Mount Apo para maisama sa UNESCO Global Geoparks list. Matatandaang naalis noon ang Mount Apo sa tentative list ng UNESCO dahil sa mga issue ng illegal logging, poaching at pagpasok ng mga illegal na aktibidad sa protected area. Ayon pa sa mga opisyal, malaking tulong ang pagkilala ng UNESCO upang mapalakas ang konserbasyon, edukasyon at sustainable development sa paligid ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa sektor ng edukasyon ang panukalang Reframe General Education Curriculum ng Commission on Higher Education o CHED. Dahil dito, inanunsyo ng komisyon na hindi muna nila ito ipatutupad ngayong school year. Ito ang balita ni Mia Alonzo. And we came to a decision that there will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation because we understand where they are coming from. Ipinagpaliban muna ng Commission on Higher Education o CHED ang planong implementasyon ng Reframe 18-Unit General Education Curriculum. Sa panukalang ito, planong bawasan o pagsamahin na lamang ang ilang subjects para maging 18 units mula sa orihinal na bilang na 36 units o higit pa. Subalit umani ng pagkwestiyon at pagtutol mula sa mga guro, humanities group at ilang universidad ang panukala. Ayon sa Ateneo de Manila University, bagamat mukhang ideal ang Reframe GE, malaki nila ang pagkakaiba nito sa totoong kalagayan sa mga institusyon. Dapat umanong mas mabusising suriin at iangkop sa totoong sitwasyon ang pagbuo ng mga pulisiya. Sa posisyon naman ng ibang mga educator, historiador at humanities groups, nangangamba naman sila na mabawasan ang pagtuon sa ethics, Philippine history, literature at iba pang asignaturang mahalaga sa paghubog ng pag-iisip at pagkatao ng mga estudyante. Sa ilalim ng draft proposal, ilang mga standalone general education subjects ang posibleng emerge o isama sa mas malalawak na kurso kabilang ang ethics, philosophy, literature, art appreciation at ilang bahagi ng Philippine history. Ayon sa CHED, layunin nitong maiwasan sana ang duplikasyon o pag-uulit ng mga leksyong itinuturo na rin sa senior high school. Dagdag pa nito na nakaangkla ang polisiya sa rekomendasyon ng EDCOM2 na rebisahin ang general education curriculum dahil may mga paksang nauulit mula sa basic education hanggang kolehiyo. Para sa mga tumututol, hindi lang paghahanap buhay ang layunin ng kolehiyo. Anila, mahalaga ang humanities at social sciences sa paghubog ng critical thinking, moral reasoning, pagkilala sa kasaysayan at pagiging responsableng mamamayan. Isa sa mga pinakakinukwestiyon ay ang posibleng pagsasama ng Rizal at Philippine history sa iisang subject at ang pangambang baka lumabo ang mas malalim na pagtalakay sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
Sa Japan, ang values formation at ethics ay tinuturo na habang nasa kindergarten at elementary pa lamang na nakatuon sa respeto, disiplina, responsibilidad at pakikipagkapwa. Ayon sa Japanese teacher na si Eli Romero Lugares, sa bansang Japan, masasabing mas epektibong itinuturo ang ethics at mga moral education habang bata pa dahil mas humuhubog ang unang taon ng pagkatuto. I'm Ellie. I'm teaching kindergarten for 7 years now. Dito sa Japan, na-observe ko as a teacher, hindi nakafocus doon sa academics. Mostly sa kindergarten ang government dito. So more on playtime, more on good manners and right conduct, paano makisalamuha, yung social environment ng bata. So, doon tinuturo nila paano maglinis, paano yung pag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Sa kabila nito, hindi naman aniya na pag-iiwanan sa academic excellence ang mga Japanese students pagdating sa junior at senior high school. Pero sa counter-argument ng mga profesor at humanities groups, anila, mahalaga pa rin pag-usapan ang ethics sa kolehiyo dahil mas mature na ang mga estudyante sa mga issue tulad ng politika, social justice, artificial intelligence, professional ethics at responsableng pamumuno. Kaya naman ayon sa CHED, dahil sa 15 official position papers at 22 statements na nanggaling sa mga individual, organisasyon, technical panels at higher education institutions, minabuti na muna ng komisyon na wag na munang ituloy ang panukala. Ngayon, target ng CHED ang mas malawak na pag-aaral at konsultasyon hanggang 2028. We agreed to form a joint, or we call it interagency technical working group, to study the different insights and inputs of the different groups regarding this reframed 18 units curriculum. Kailangan pag-aralan ng maigi para po hindi maisasacrifice ang mga academic, mga GE na gusto nilang isali. Like for example, there is a question why Philippine history and Rizal are put into one subjects. Bakit ang ethics ay nandun na lang nakasali sa other GE programs, and Philippine history titingnan namin. Tiniyak ng komisyon na sa pagkakataong ito, masusing bubuuin ng mas balanse at mas flexible ang sistema na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng iba't ibang uri ng pamantasan sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariin ang paninindigan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anumang pag-aresto sa Senado. Ito ang balita ni Bernard Aris. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali. Nais ni Senator Amy Marcos na alisin muna sa pwesto sina National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at 2 pang opisyal matapos ang nangyari sa Senado kagabi. Sa sulat na ipinadala ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong mas makabubuti kung tatanggalin muna ang mga ito habang iniimbestigahan ang insidente. Ngunit iginiit ni Director Matibag, wala silang ginawang hindi naaayon sa batas. Gayunman, nasa pagpapasya na ng Pangulo kung nais silang palitan sa posisyon. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Iginiit din ni Director Matibag na walang utos ang Pangulo sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Matapos humupa ang gulo sa Senado kagabi, agad naglabas ng pahayag si PBBM. Ayon sa Pangulo, walang kinalaman ang gobyerno sa nangyari. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Mariin din niyang itinanggi ang impormasyong galing sa kanya ang utos na hulihin si Senator Bato anuman ang mangyari. Nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, paglapastangan sa institusyon ng Senado ang nangyaring insidente ng pamamaril kagabi ayon naman sa minority senators. Nanawagan ng mga mambabatas ng isang patas sa investigasyon para mapanagot ang sinumang nasa likod ng insidente. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang urgent ngayon at talagang tinututukan, pinag-uusapan namin lahat ay ano ba yung nangyari yan? At paano i-correct? Kasi it requires severe correction. And paano natin ibabalik ang Senado sa track niya na doing our work, our job. Kinundena ng Senate minority ang insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Senate building kagabi. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, magtutulak sila ng investigasyon sa nangyari upang mapanagot ang nasa likod ng pamamaril. Para sa senadora, hindi lang nakakatawa ang Senado ngayon sa harap ng mga Pilipino kundi pati na rin sa buong mundo. Trabahoan niya nila na muling maibalik ang dignidad ng kanilang institusyon sa kabila ng sari-sari pang krisis na kinakaharap ng bansa. Kasi ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang how can we regain our integrity. My God. Ayun ang pinaka-currency ng institusyon tulad ng Senado. Si Senator Sherwin Gatchalian naman itinuring na pambabastos sa rule of law at demokrasya ang nangyari kagabi. Hindi anya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga senador, mga empleyado ng Senado at media sa loob mismo ng kanilang bakuran. Hiniling din ng mambabatas na magpaliwanag sa publiko ang liderato ng Senado at ng Sergeant at Arms kung totoo o hindi na nakatakas na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Panfilo Ping Lacson naman nagpost sa kanyang social media account na sinasabing he who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Si Senator Francis Kiko Pangilinan naman nagpost sa kanyang Facebook account kanina at sinabing nais niyang malaman ang nasa likod ng pangyayari. Nilinaw din nito ang lumabas na impormasyon na maagang nakauwi ang nasa minority bago mangyari ang barilan dahil may nagbabala na sa mangyayari. Paliwanag ng senador, umalis siya ng maaga sa Senado dahil may meeting siya sa labas. Si Senator J.V. Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri na mga miyembro ng Independent Bloc kinundi na rin ang insidente.
Sa pahayag ni Senator Zubiri, binigyang diin nito na ang Senado ay lugar ng malayang debate, batas at serbisyo at hindi lugar para sa karahasan o pananakot. Dapat anyang malaman kaagad kung sino ang nag-utos nito, paano nakapasok ang namaril at kung paano ito nakatakas. Habang si Senator J.V. Ejercito naman, sinabing paglapastangan sa dangal at integridad ng institusyon ang nangyaring insidente. Nananawagan ito ng masusi at walang kinikilingang investigasyon upang mapanagot ang sinumang may kinalaman sa pamamaril. Samantala, sinusubukan pa ng UNTV News and Rescue na makakuha ng pahayag sa iba pang miyembro ng minorya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakaunti na lang ang mga nagsagawa ng protesta ngayong araw sa harapan ng Senado kasunod ng nangyaring gulo kagabi. Mula sa Senado, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ba ang sitwasyon dyan ngayon sa Senado? June, mayroon pa ring mga grupong nagpunta dito sa labas ng Senado para mag-rally. Pero taliwas sa mga senaryo sa mga nakaraang araw, mas kakaunti na yung mga tao, yung mga pulis nabawasan na rin. Pasado alas 5 ng hapon, nagmarcha yung grupong maisug dito sa Senado. Sa ngayon, nagsasagawa sila ng programa upang ipanawagan na huwag nang ipagpatuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Giit nila, ang fake impeachment at political persecution lamang umano ang ginagawang pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Ngayong araw, sila lamang ang namonitor ng PNP na nagsagawa ng programa. Kasabay ng paghupa ng tensyon sa loob ng Senado, humupa na rin maging ang mga nagpoprotesta sa labas ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa kabila nito, nananatiling nakabantay ang mga pulis sa labas ng Senado para pigilan kung may mga susugod na mga relihista. Bukas na rin sa mga motorista ang magkabilang lane ng Jokno Avenue. Balik na rin sa normal dito sa main gate muli na rin dumadaan ang mga sasakyan papasok at palabas dito sa Senado. At sa ngayon nga, bahagyang pansamantala munang sinara kaninang pasado alas 5 ng hapon, muling sinara itong northbound lane itong Jokno Avenue dahil inoccupy nitong grupong maisug. Pero hindi naman sila ganun karami, kaya lang nandito sila sa mismong kalsada. Anumang oras ay inaasahan natin matatapos na yung kanilang programa at muli na rin bubuksan sa mga motorista itong kalsada. Saan muna ang latest mula dito sa Senado? Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tinumdi na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naganap na gulo sa loob mismo ng Senado kagabi. Kasunod ng tensyon, kumalat ang balitang nakaalis na doon si Senator Ronald De La Rosa. Ang tanong ngayon, nasaan na kaya si Senator De La Rosa? Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, kinumpirma na ba ni Senate President Cayetano na wala na talaga sa Senado si Senator De La Rosa? At ano naman ang kanyang naging reaksyon doon sa sinasabing stage umano ang nangyaring gulo kagabi sa Senado? Ang paulit-ulit na sinasabi ni Senate President Alan Cayetano, wala namang Yes, June, kinumpirma kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi niya naman nabigay yung tiyak na lokasyon kung nasaan na sa kasalukuyan ang nasabing senador. At bukod dyan, kinundena niya rin or itinanggi ni Senate President Cayetano na stage yung nangyaring kaguluhan dito sa loob ng Senate premises. kasi kung gano'n lang naman daw pala ang Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senate premises o Senate building si Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong araw. Sa isang press conference, ibinahagi ni SP Cayetano ang naging mensahe ng asawa ni Senator Bato. Sa text message sa kanya, humihingi ito ng paumanhin sa kaguluhang naidulot nito sa Senado. Paliwanag pa niya na nagpasya umano si Senator Bato na umalis ng Senate premises upang hindi na madamay ang ibang senador at ang buong institusyon, lalo na't nagkagulo na rin kagabi.
Dito na binigyang diin ni Senator Cayetano na dahil sa voluntaryong pag-alis ni Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado, siya na ngayon ay on his own na. Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody. Base umano sa report ng Sergeant at Arms, umalis si Senator De La Rosa bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. I'm not sure, basta ang sabi sa akin ni Jinggoy was around 3 a.m. Then I heard from the palace, 2:30. So this is the report. Okay. On May 14, 2026, at around 2:30, the Communication Center reported to the Sergeant at Arms that Senator Bato, together with Senator Padilla, had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant at Arms with Sec Mendoza proceeded to verify the information, etc., etc. But as I said, from report sa akin. But yeah, so I got that. I got information. So some of the news. So you kanina, pinakyat ko siya kasi sabi ko, baka nag-Burger King lang, bumalik. Or you never know talaga eh. And sabi nga, sir, confirmed wala ako. So sabi ko, then give me your earlier report. Paglilinaw naman ng Senate President na hanggang sa oras na iyon, wala pang opisyal na Philippine warrant ay pinapakita ang National Bureau of Investigation laban kay Senator Bato, kaya malaya itong nakaalis. Samantala, pinaninindigan ng Senate leader na pag-atake ang ginawa sa kanila kagabi. Pinasok aniya ang Senado ng mga armadong individual ng walang koordinasyon at nagpaputok pa ng armas sa mga otoridad ng Senado. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do I have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ang Senado sa kanya dahil wala na siya sa June, base sa report na nakarating kay Senate President Alan Peter Cayetano, umabot sa 27 putok yung mula sa Senate Sergeant at Arms at 5 naman doon sa kabilang panig o doon sa kanilang mga nakalaban sa nangyaring kaguluhan kagabi dito sa loob ng Senate building. At tiniyak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na magkakaroon ng masusing investigasyon yung Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government para malaman kung paano nakapasok yung mga armadong lalaki at kung ano talaga yung pakay nila sa Senado. So kagabi, kasama yung aking team ay nandito kami sa loob ng building ng Senado sa second floor kung saan nakita namin yung preparations ng Senate Sergeant at Arms hanggang doon sa pagpapalitan nila ng putok ng mga nakalaban nilang armadong lalaki. So aantayin natin, June, ano yung magiging resulta ng investigasyon ng Philippine National Police at ng DILG at kung ano yung magiging developments kaugnay naman doon sa lokasyon kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit binigyang din ni SP Cayetano na sa ngayon ay wala na sa protective custody ng Senate si Senator Bato. Ayan muna update, balik sa inyo, June. Jedi, isang tanong lang, meron bang pananagutan ang Senado ngayong wala na sa kanilang custody si Senator Ronald de la Rosa? Kasi sinasabi nga ni NBI Director Matipag kanina na pagka halimbawa kailangan siya
na humarap sa korte, dapat ang Senado ang magbibigay kay Senator De La Rosa sa korte. Jude, ayon kay SP Cayetano kanina, karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa yung pag-alis niya dito sa Senado. Though hindi nga rin nila alam or wala silang alam nung lumabas siya ditong madaling araw sa Senate premises at ngayong umaga lang nila ito natukoy. Pero yun yung binigyang diin niya na hindi naman or wala pa naman kasing Philippine warrant or warrant of arrest na existing. Kaya yung pag-alis ni Senator Bato dito sa Senado ay hindi illegal, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Sa ibang balita, nakaranas ng mas mahabang rotational power outages sa Luzon at Visayas ngayong araw. Kaugnay nito, pinamamadali na ng Department of Energy ang panunumbalik ng buong kapasidad ng mga bumagsak na planta ng kuryente. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa kabilang barangay kasi, dito sa bandang area ng Muñoz, so nawawala na sila ng kuryente. Mga ilang lugar na, parang maghapon wala, tapos sa gabi meron. Yung iba naman, gabi wala, sa morning meron. Nag-aalala ng makompromiso sa mga customer ang may-ari ng laundry shop na pinagtatrabahuan ni Resha Garcia sa Quezon City. Ito ay sa gitna ng pagpapatupad ng mga rotational brownout sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon at Visayas. Ayon kay Resha, mapipilitan silang magpalit ng oras ng palaba ng kanilang mga customer kahit ang mga nagbabayad ng rush service. Medyo mahirap po kasi katulad niyan, pagka nawalan kami ng kuryente, tigil yung operations namin. Ay kami po ay daytime na nagpa-process ng mga laundry. So kung sakali mawawalan kami ng kuryente, pwede kaming mag-schedule ng panggabi. So magkakaroon kami syempre ng mga putol-putol ng mga processing. So medyo yung mga clients namin, mga customer namin, pwede din sila lumipat. So nababahala kami doon. Sa ikalawang araw, muling itinaas ang red alert status sa Luzon at Visayas grid ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa updated advisory ng grid operator ngayong araw, as of 2:30 p.m. ay mas humaba pa ang oras ng red alert status sa Luzon grid kumpara sa nauna nitong abiso. Mas maaga nang itinaas ang red alert status sa Luzon grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Isang oras naman itong naka-yellow alert status kaninang alas 2 ng hapon at muling itataas ito mula alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Tumaas naman sa 7 oras ang red alert sa Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang isang oras na itataas ang yellow alert kapag sumapit ang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ng projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Habang ang red alert ay tinataas ng NGCP kapag lumagpas na ang projected demand sa nakikitang supply. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply ng kuryente ay ang forced outage o pagbagsak ng ilang power plants na nagsusupply ng kuryente sa mga electrical grid. Habang may ilan naman na tumatakbo ng may mas mababang kuryente na naibibigay kaysa sa inaasahan sa kanila ng NGCP. Para sa mga nagsusupply ng kuryente sa Luzon grid, 29 na power plants ang kasalukuyang naka-force outage habang 14 ang derated capacities. Para naman sa Visayas grid, 22 planta ang kasalukuyang naka-force outage habang 13 ang may mababa ang kapasidad. Bunsod ng red alert status, magpapatupad ang NGCP ng manual load dropping o rotational power interruptions. Ito ay upang mapanatili ang integridad ng power system at mapababa ang demand o kinakailangang kuryente. Oras-oras na naglalabas ang NGCP ng schedule ng rotational brownout kung saan ilang lugar na sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon ang posibleng nawalan na ng kuryente. Habang alas 3 pa lang ng hapon ay nagsimula na ang schedule ng mga power interruptions na posibleng ipinatupad ng NGCP sa Visayas. Kaugnay nito, naglabas ng utos ang Department of Energy o DOE para sa mga generation company. Inatasan ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga power plant na pabilisin ang pagpapanumbalik ng kanilang operasyon at makapagbigay ng full rated capacity sa grid. Nangako rin ng DOE na patuloy silang nakabantay sa pagsasaayos ng mga planta ng kuryente. Upang makatulong na mapababa ang demand sa kuryente,
Isa sa mga pinapayo ng DOE sa mga industriya at mga household na gawin nilang 24 hanggang 25 degrees Celsius ang kanilang air conditioning systems sa mga establishmento at bahay, partikular na sa mga itinituring na peak period. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Webes. Salamat po at shout out kina Hil Clemente, Monchito Matias at Rodolfo Shobal. Gayon din kay Bong Francisco, Jelly Sadaya at Jess Reyamosio. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 27:1 na nagsasabi, "Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.